If ever po na barado po si grinder or wala na po siyang dinidispense na grind beans, ito lang po yung gagawin natin. Make sure lang po natin na hindi po nakasalpak si grinder or naka-off po siya. Then ang una po natin gagawin, i-unscrew lang po natin yung dalawang screw sa magkabilang gilid po. After po natin ma-unscrew yung dalawang screw sa magkabilang gilid, iangat lang po natin itong display ng dahan-dahan po. If nakikita nyo po yung metal sa gitna po or malapit po dun sa butas na pinagdidispensa ng grind beans, iangat lang po natin siya. Pwede po tayong gumamit ng gloves or basahan para po maiangat natin siya. Matalas po kasi yung metal na nasa gitna po. Kailangan lang po natin mag-ingat. Iangat lang po natin siya. Ng dahan-dahan lang po. Yan po. Kung mapapansin nyo po, mas luminaw na po or lumaki na po yung pagdadaanan po ng mga grind beans. Kitang-kita na po. Balik kapag nagawa na po natin iangat yung metal sa gitna, balik na po ulit natin sa dati yung grinder po. Dahan-dahan lang po ulit ng pagbabalik po ng display. Screw po ulit natin yung mga screws sa magkabilang gilid po. Ganito naman po ang paraan ng paglilinis ng ating C23 grinder. Siguraduhin po natin, aalisin natin yung screw na nagsisilbing lock ng ating bin hopper. Sa pagtanggal naman po ng bin hopper, hilahin lang po natin siya pa itaas. Ang susunod naman po natin i-unscrew is yung adjusting knob. Make sure lang po natin na nakahawak po tayo ng mahigpit sa adjusting knob habang ina-unscrew po natin siya para hindi po siya gumalaw. Susunod naman po natin tanggalin is yung dalawang screw po sa likod. Sunod naman po natin tatanggalin is yung grind size indicator. Ikutin lang po natin siya pa counterclockwise hanggang sa matanggal po. Ikot. Bali, ito po yung pinaka-burr niya. Matanggal na po natin. Then, ito po yung itsura ng grinder. Ito po natin makikita ang mga ground beans. Para po maalis natin sila, po natin siya gamitan ng brush. If ever po na meron po kayong vacuum na maliit na pwede pong gamitin, much better po. After po natin malinis yung ating coffee grinder, i-assemble naman po ulit natin siya pabalik. Make sure lang po natin na linis po yung ating coffee grinder. Then after po nun, ibabalik na po natin yung kanyang grind size indicator or yung pinaka-burr ng coffee grinder. Sa pagkakabit or pagbalik naman po ng ating grind size indicator or yung pinaka-burr po ng ating coffee grinder, pihitin lang po natin siya clockwise. Make sure lang po natin na even po yung pagbabalik natin sa grind size indicator para po hindi po tayo mahirapan sa pagpihit clockwise. Make sure lang po natin na nakasagad po si grind size or yung parang wala na pong puwersa para po mapihit pa siya. Kapag po hindi na po natin mapihit yung grind size po, ayun na po yung sign na tama po or okay po yung pagkakabit po natin. Then, isa-isa na po ulit natin ibabalik yung parts ng coffee grinder.